ating bansa, kaugnay nga dyan sa West Philippine Sea. At ito ay walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo na nasa linya po natin ngayon. Senator, good morning po. Magandang umaga po, Sir Rod. Good morning po at sa mga nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po. Opo. Okay. Bigyan niyo po kami ng linaw yung inyo pong plano na ituro itong usapin ng West Philippine Sea sa mga estudyante. At bakit niyo po naisip? Sana noon pa ito ginawa na, di ba, Senator? Kasi nga, Sir Rod, sabi ninyo mismo, may mga tao, may mga kababayan tayo na mali ang pananaw dyan sa West Philippine Sea at ang pananaw ay China ang may-ari yan. Kaya nga, doon sa ating panukalang batas, sasama na yan sa ating curriculum sa elementarya, sa high school at sa college na rin, na ang West Philippine Sea ay sa atin. Base sa award ng arbitral ruling, base sa UNCLOS, base sa history, na sa atin talaga yan para malinaw. Kasi ngayon, samot-sari na lumalabas, lalo sa Facebook, hindi mo na maintindihan. Kasinungalingan na. So, we have to teach our children sa murang edad pa lang na sa atin talaga ang lalo na yung mga isla dyan, ang kalayaan at may karapatan tayo because of what we call EEZ. Doon din i-explica, Sir Rod, yung tinatawag na exclusive economic zone. Opo. Doon din pag-aaralan yung mga yung ilang milya ang atin mula sa kalupaan, ang ating pag-aari. So, lahat yan ituturo para alam ng bata na sa atin talaga. At ang babasihan natin ay yung ruling ng arbitral, yung UNCLOS, at saka yung mata natin, Sir Rod. Opo. So, gaya ng sinasabi nyo nga, Senator, mula sa elementarya hanggang sa sekundarya lang. Tama po. Hanggang college, kung gusto nila talagang pag-aralan na masusi yan, nandiyan naman ho yan. May mga Supreme Court ruling pa po tayo at meron po tayo mga batas na ginawa nung nakaraang taon po, yung territorial limits po natin na pasok po yung Kalayaan Island Group po na yun, yung sinasabing Kalayaan Municipality. Kasi nga, pinagdidiskusyonan po last week na yung isang kasama namin sabi, ilabas na yan, base sa kanyang hawak na mapa, labas na po yung Kalayaan Island Group sa ating exclusive economic zone. Pero may mga nagsasabi nga na hindi. Well, anyway, Sir Rod, narinig kita kanina, may kalayaan silang magsalita ng gano'n o mag-isip ng gano'n kung talagang yun ang kinamulat nila na hindi sa atin. Alaho tayo magagawa dahil meron tayong tinatawag na freedom of expression, freedom of speech, karapatan mo lang. Pero kaya nga mahalaga po at importante maituro po itong panukalang batas ay maging isang batas para sa murang isipan pala ng mga bata sa elementarya pa lang na ituturo na itong teritoryo na ito na pinag-aagawan, na kinakamkam ng China, ay sa atin yan at may karapatan tayo yan dahil yan ay inaward na sa atin ng sa pamamagitan ng arbitral ruling. Opo. Sir Rod. Opo. So, okay. Ituturo ito kung, gaano kahalaga din ng West Philippine Sea. Tama po, sir. Kasi yan bahagi po ng pinaglaban po ng ating mga kanunuan. Simula pa po yan nag-umpisa po yan sa Lapu-Lapu nung pinagtabuyan po yung mga sila Ferdinand Magellan at then mga katipunero po na lumaban tayo ng ilang daang taon laban sa mga Espanyol. Pagkatapos dumating po ang Hapon, dumating po ang mga Amerikano. Pinaglaban mo na. Nakakahiya naman ho doon sa mga nagbuwis ng buhay. Tapos yung phrase pa po sa ating national anthem na ang mamatay ng dahil sa iyo, di po ba, ipinaglalaban? Sabi ko nga po sa akin talumpati noong nakaraang linggo, they bled, we shed tears, nagbuwis and then nagbuwis ng buhay, yung mga mga nauna po sa atin. So, nararapat lamang po na ipagtanggol ho natin at nakakahiya po sa kanila. Oo. Pero hindi po isasama, Senator, sa pagtuturo yung ginagawang pangaharas ng ng China sa atin.
Kasama po yun. Kasama Kasi pala siyempre, yun. mga estudyante Oo. po magtatanong anong nangyari, anong develop. Kaya dapat yung mga guro din po updated dun sa mga ika nga pag nagturo po sila. Siyempre, magre-research po yung mga bata. Ano po nangyari? Magtatanong, may binangga daw yung Coast Guard natin, etc. Oo. Siyempre, ituturo din po yan. Oo, yung ating mga mangingisda po, pinagtatabuyan. Opo. Oo. Ituturo po lahat yun para alam po ng mga bata kung ano nangyayari. Kasi baka isipin lang, ituturo lang na pinag-aagawan itong teritoryo. Hindi po kompleto yun. Dapat lahat po na nangyayari dyan, ipalabas. So sasabihin, siyempre, in fairness, sasabihin po ng mga guro na pinipilit ng China na sa kanila ito, may karapatan sila, etc. etc. So, dapat po ilatag dyan sa bata at pero para mamulat ang mga bata, mga estudyante. Pero, yung sa atin naman po, ang pagbabasihan natin ay yung mga United Nations ruling, yung Supreme Court at saka itong mga batas po na naipasa noong nakaraang taon patungkol po sa mga issue na yan. So may pagbabasihan po yung ituturo sa mga kabataan. So even yung effect nitong sigalod, kaugnay dyan sa West Philippine Sea. Okay. Tama po yun, sir. Opo. Kailangan po para kasi baka isipin lang, sige, okay lang naman yan. Nandyan lang naman yan pinag-aawayan lang pala. Ituturo din po natin dapat itong tinatawag na Code of Conduct na ilang taon na ginawa, ngunit ngayon lamang sana nga matapos na at finally medyo pumayag na raw ang China na galangin itong Code of Conduct na ginawa hindi lang ng ating bansa, kasama dyan ang Malaysia, Vietnam at Brunei na mga claimants din po ng sa South China Sea. Opo. Pero etong panukala, Senador, inumpisahan nyo na ba itong talakayin? O Na-file na po yan. Na-file na po. Actually, na-assign na po yan sa Committee on Education. So, kaya nga po tayo kahapon, natanong po tayo ng isang media over the weekend. Sabi ko sana nga lang, apurahin ng ating mga kasamahan at maaprubahan para maisama na kagad sa curriculum ng mga bata the very soonest possible time. May target ho ba kayo dito, Senator, para ito yung maging isang ganap na batas habang mainit na pinag-uusapan itong usapin ng West Philippine Sea? Sana po kung kakayanin hanggang next year or bago po matapos po ang 20th Congress, mas maganda po yun. Para sa 21st Congress sa 2028, nandyan na ho yan. Itinuturo na po sa mga sa elementarya, sa high school, at ganoon din po ilang courses sa college para nare-refresh po yung siguro sa college yung updates na lang na nangyayari po sa West Philippine Sea. Paano pag ito'y naging isang ganap na batas may mga estudyanteng nagtanong, bakit yung isang senador iba ho yung sinasabi rito? Ano may isang sagot ng guro? Ang sasabihin lang ho siguro ng guro dyan, karapatan niya dahil meron naman tayong freedom of expression, di po ba? Freedom of speech. Nasa konstitusyon natin, freedom of religion. Kung sino po ang sambahin niya dyan. Pero kaya nga po, kailangan ho talaga, Sir Rod, na may pasok ito sa curriculum para hindi nalalason yung isipan ng mga bata. Hindi naman pala sa atin para lahat po pantay-pantay na bahala na yung magulang ng bata kung pipilitin na hindi totoo. Huwag ka makinig dyan sa teacher mo. Pero at least yun uniform standard na sa atin yan ay na-award sa atin kaya dapat nating ipagtanggol. Dapat din yung mga guro may may sapat na kaalaman patungkol rito sa usapin para maituturo nila ng tama, di ba? Kaya nga po, may mga materials po ang mga guro tulad po ng arbitral ruling niyan. Bakit na i-award sa atin yan? Anong pinagbasihan? Pagkatapos po yung sa Supreme Court and then yung batas po, yung territorial limits po natin na naipasa last year. So, yun po, yung magiging guide ng guro. Tapos, meron din po tayong mga textbooks na ibibigay po sa mga estudyante o para ay maituro sa kanila na sa atin po yung lugar na yan, lalo na po yung Kalayaan Island Group, isang munisipyo na po yan. Correct. Hindi natin pwedeng basta-basta ipamigay po yan. Opo.
Alright, Senator, bago ko kayo bitawan sa ere, well, hihingi lang po ako ng ano pa ho ba ang latest sa inyo pong komite na ginagawa po ninyo ngayon sa Senado. Chairman Games and Amusement and Social Justice po and Welfare and Rural Development Committees. Unahin ko na po yung sa Social Justice, Welfare and Rural Development ay tinatapos na po namin at ibababa na po namin. Actually, meron na nga po sa period of amendments na kami. Yung padaliin na po ay paghihingi po ng tulong o ng ayuda, particular na po sa Department of Social Welfare, yung assistance for individual in crisis. Huwag na pong pahirapan yung mga tao. Dati po kasi napakahaba. Ang dami po mga requirements. At yung mga birth certificate, marriage contract, kung kunwari asawa mo yun sa ospital, kailangan pa ng marriage contract, kung yung anak mo may birth certificate. And ginawa po natin sa panukalang batas din po natin ay ID na lamang po at pagkatapos government ID po at pagkatapos yung bill ng hospital o bill ng punerarya, yun na lang po ang kailangan para hindi na po mahirapan at pabalik-balik ang mga kababayan natin. Isa po yan. Ang isa pa po, yung kasama din po pala dyan, yung bawal na po yung mga politiko. Sinama na ho natin dyan na pag nagbigay po ng ayuda ang gobyerno, nandyan po yung mga politiko, yung pagmumukha nila, mga streamer, pinagbawal na rin ho natin yan. Mas malaki pa sa title ng program, sa aktibidad. Opo. Doon naman po sa Games and Amusement po, papakinggan ho natin. May hearing po kami this week. Marinig po natin sa PAGCOR kasi mukhang ang gusto rin po kasi ng administrasyon na hindi naman na totally ban itong online gaming, kundi i-regulate lang. Kasi may nung mga nakaraan ho, nasobrahan. Pati mga titin sa palengke, pati driver, pati caller ng jeep, pati mga waiter, mag-break lang sandali, puro pindot na ng scatter. Inalis na ho natin yan. Wala na po yung scatter na yan. At hindi ka na basta-basta makapaglaro ng mga gambling sa cellphone mo. Talagang sasadyain mo na pupunta ka sa website po ng kumpanya na yun. So, papakinggan po natin ang PAGCOR at saka yung sinasabing know your client. Dapat alam mo yung kliyente mo na hindi minor de edad. So, maririnig po natin sila. Pagdating naman po dito, so sunod-sunod po yung hearing po natin ngayong Monday, Tuesday, Wednesday ay foreign relations naman po. Marami po tayong treaties na kailangan pirmahan at may mga panukalang batas din po tayo na kailangan po nating ipasa sa road. Opo. Ngayong araw po, ibababa na yung committee's draft report, no? Kaugnay sa flood control. Mula sa committee ni Senator Pamphilo Lacson. May aabangan ho ba rito na bago ang taong bayan? Kasi isa din ito sa mga sinusubaybayan ang flood control issue. Actually po, talagang yan ho, mainit na pinag-uusapan din ho namin dyan sa Senado kasi may mga kasamahan ho tayo medyo nalalamyaan pa doon sa committee report po. Pero kailangan po talagang pirmahan po yun. May mga kasamahan din ho tayo na ayaw pumirma dahil hindi nila gusto pero ang pakiusap po ng Senate President maging ng chairman namin, si Senator Ping Lacson, pirmahan nyo na lang. Kung gusto nyo ng mga amendments, pirmahan mo. Kung ayaw mo, masama ang loob mo, sabihin mo doon, I am fixing my signature with reservation and amendments. Okay. Pag nagkaganon po yon yung 11 o 10 po doon sa 11 na membro, naglagay ho ng with amendments, dadalhin po muli yan sa floor at pag-uusapan. Ano yung mga gusto mong baguhin dito? Sino mga gusto mong idagdag? Yun ho, kasi marami kami mga kasama. Parang nakukulangan na gusto lang isama daw na recommend the filing of charges. Kasi yung mayroong ilan po doon, sinasabi na investigate pa. Sinasabi ng mga kasama namin, bakit investigate pa? Bakit din lang filing of charges din? So, may mga iba naman, medyo kulang. So, yun po yung pag-uusapan naman ho namin. Oo. Pag nagdesisyon na may amendments, po pwedeng bawasan yung mga kakasuhan. Pwedeng mangyari din yun. Pwede rin, pero depende po yun Bakit mo babawasan? Kung talagang may ebidensya, di po ba? Kung talagang, kasi meron naman doon sa hearing po na, di ba, mahabaw yung hearing. Nabanggit lang isang araw yung pangalan, pero hindi mo na narinig sa susunod.
Oho. Meron hong gano'n na naisama po doon. Minsan lang na ho narinig. Oho. Pero tapos isang tao lang ho. Unlike doon sa iba ho na talagang 3, 4 nabanggit ho siya. Nabanggit siya ni Diskaya, nabanggit na kung sino-sino. Oho. Pero meron nga ho dyan nabanggit ho nung isang testigo na hindi na ho namin mapagkitaan kung nasaan na ho. Paano ho yun? Yun ho ang tanong doon. Oho. What's going to happen? Minsan lang ho nabanggit. Ika nga. Tapos nawawala pa. Yun ho ang problema. Kaya yun ho, pag-usapan namin, pag-diskursuhan namin, anong gagawin? Dahil binanggit niya pero yung testigo nawawala. Bagamat siya po ay nanumpa doon, pero paano tatayo sa korte ito? Yun ho yung sinasabi. Opo. Minsan lang ho siya nabanggit. Pagkatapos yung nagbanggit pa, nawawala nga parang nagtatago na. Oho. Pero medyo mabigat din ho Opo. Pero dito sa ibababang committee's draft report, kasama pa rin yung pangalan ng 3 senador na recommending to pagkakasuhan. Filing of charges? Filing of charges. I think so po. Hanggat pumirma po yung 11 na miyembro, talagang isasama yan. Pero depende po yan ngayon. Pag pumirma po, tapos halos lahat doon sa 10, kasi pang 11 po si Senator Lacson, sinabi po na with amendments, doon ako pag-uusapan sa floor, di ba? Mhm. Kasi pwedeng sabihin ng ilan, teka, bakit napasama? Nabanggit ba ito? No. Ilang beses ba nabanggit ito? Anong ebidensya? Kasi naman, Sir Rod, kung isasama ho natin, tapos minsan na nabanggit, tapos nawawala na yung bumanggit, yung mga issue na ganyan. Oho. Parang he says, she says. Oho. Sino sasabihin nung nag-aakusa? Binigyan ko siyang ganito Sasabihin nung inaakusa, wala. Kailangan may mag-corroborate. Yun ho yung pag-uusapan ho natin. There should be corroboration doon sa isa nagsabi. Di kagaya ng ilan po dyan na talagang may mga nagko-corroborate, nagtutugma-tugma po yung statement ng ilang tao. Pero kung isa lang, yun ho dapat, gusto ko po, ako po isa doon Kung isa lang po nagsabi, bakit mo re-recommend na filing of charges kung isang tao lang po ang nagsabi? Di po ba? At Correct. nawawala pa. Yun ho ang problema ho doon. Di po ba? Oo. Kasi anybody can accuse anybody, sir Exactly. Ay, tapos wala kang kaalam-alam, medyo mahirap po yung kailangan, may corroboration din. At saka mas maganda kung may pinirmahan siya dyan, na receive, na tumanggap siya, etc. Iba na ho yun, di ho ba? No. Talagang yan ang mga sinasabi, law bearing fruit. Madali na hong pitasin o pukulin dahil kumpleto na ho. May mga statement na, may mga dokumento. Pero kung in passing lang po nabanggit ang pangalan, No. medyo iba ho yun kasi may karapatin na sabihin, di walang problema, di bahala, ipaubaya mo sa korte, bahala ho ang korte mag-decide kung may probable cause. Yan po yung tinatawag na probable cause, di po ba? Oo. Alright. Anyway, Senator, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Muchísimas gracias. Mabuhay po kayo, Senator Erwin. Muchas gracias, Sir Rod. Have a wonderful day po. Good morning. Opo, happy Monday. Senator Erwin Tulfo, mga kasama, Chairman, Games and Amusement and Social Justice and Welfare and Rural Development Committees and Committee on Foreign Relations. 6 na